Dito ko nga muna pinag-aral si Eliza sa ilalim ng puno. At mga ka-G, ako na muna yung magiging teacher ni Eliza. Hala Kuya G, bakit bigla ka namang naging teacher? Sige na nga, ikikwento ko na sa inyo. Hello sa inyo mga ka-G! Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si G Somewhere. Pero tawagin nyo na lang akong Kuya G. Dahil isa akong kuya at meron akong kapatid na merong special needs. At ang pangalan niya Eliza. Si Eliza, kailangan niya talaga ng guidance sa lahat ng ginagawa niya. Kaya naman nandito ako lagi sa tabi niya para gabayan siya. Ngayong araw, pinatoothbrush, pinaligo at binihisan ko na si Eliza. Dahil sabi ko kay Eliza, hahanap kami ng panibagong school. Hala Kuya G, bakit hindi na siya mag-i-school dun sa dati niyang school? Ganito kasi yon mga ka-G. Kung mapapansin ninyo, hindi pa talaga nag-uniform si Eliza sa tuwing pumapasok siya ng school. Ito, inisip ko na talaga advance dahil any moment pwedeng lumipat ng school si Eliza. Ang unang rason bakit hindi napapasok si Eliza dun sa dati niyang school, mga ka-G, masyado kasi kaming malayo doon. Papunta pabalik 1 hour 30 minutes yung kinakain na oras. Pagkatapos, nakamotor lang kaming dalawa ni Eliza. Kung ganun katagal yung biyahe namin, kahit naka-helmet kaming dalawa ni Eliza, parang medyo delikado talaga siya. Kung ako lang mga ka-G, kaya ko talagang tiisin yung paghatid sundo kay Eliza. Kaya kaso nga lang si Eliza, hindi niya talaga kayang tiisin. Minsan inaantok talaga siya sa biyahe namin. Kaya naman pagdating namin ng school, halos wala na siyang energy. Going back sa video, habang inuubos ni Eliza yung chocolate drink niya, pumasok na ako dito sa kwarto. Kuya G, bakit ka naman pumasok ng kwarto? Mga ka-G, dito ko kasi nilagay sa cabinet yung mga binigay ni Ate Ivana at Ate Erica na laruan ni Eliza. At pumili na nga ako dyan kung ano nga ba yung pwedeng magamit ni Eliza ngayong araw. Pagkapili ko, binigay ko agad to kay Eliza at natuwa talaga siya. Sabi ko sa kanya, ilalagay na muna natin to dito sa bag mo. Pupunta nga pala kami dito sa school malapit sa amin. Itatanong ko kung pwede pa bang mag-enroll si Eliza. At bago kami umalis, maliligo na muna ako mga ka-G. O diba mga ka-G, ang bilis, nakaligo na ako agad. Kaya naman ready to go na tayo. Si Eliza, hinihintay na pala ako dito sa labas Sumakay na nga agad si Eliza ng motor. Hindi na nga kami nakapag-helmet dyan dahil basa yung mga helmet namin. Pero wag kayong mag-alala mga ka-G, magdadahan-dahan lang naman ako. At sobrang lapit lang naman ang pupuntahan namin. Hindi naman kami lalabas ng highway, nandito lang kami sa baryo namin. Pero kahit anong dahilan ko, mali pa rin ako. Kaya wag niyo akong gagayahin mga ka-G. Nung nandito na nga kami sa school, grabe, kilalang kilala si Eliza dito. Nahihiya na nga ako dahil sigurado nakakaabala na kami sa mga nag-aaral. Dahil talagang sigawan sila. Hello. O sige na. O mamaya na lang, babay na. Sa sobrang pinagkaguluhan si Eliza, minabuti ko na dito na lang muna kami sa ilalim ng puno. Habang nilalatag ko nga yung magiging sapin namin, merong nakakilala kay Eliza dito. Si Eliza talagang na-enjoy na lang yung mga ganong moment. Kaya naman talagang nakikipag-appear siya. Nung nakapaglatag na ako, binuksan ko na agad yung bag ni Eliza para kumuha ng lapis at papel. Ang importanteng kailangan matutunan ni Eliza ngayon ay kung paano niya maisusulat yung pangalan niya. At meron nga ulit nakakilala kay Eliza, kaya naman nagpa-picture sila. Going back, si Eliza po kasi hindi niya pa po talaga alam isulat yung pangalan niya. Naisip ko na ituro to kay Eliza dahil ito yung pinaka-importanting kailangan niyang unang matutunan. Para pag kunwari nawala si Eliza, alam niya kung paano niya isusulat yung pangalan niya. Kaya naman dito ko muna siya tututukan ngayon. At mga ka-G, kanina pumunta kami dun sa school at natanong ko dun sa principal nila kung pwede pa bang humabol si Eliza sa enrollment. Ang sabi nila sa amin, cut off na daw sila, kaya naman hindi na pwedeng makapag-enroll si Eliza. Sayang nga kasi kung dito makakapag-aral si Eliza, 5 minutes lang yung travel namin. Iniisip ko nga ngayon kung saan talaga pwedeng mag-aral si Eliza, yung malapit lang dito sa amin. Pero sa ngayon, habang naghahanap ako ng school para kay Eliza, ako na muna yung magiging teacher niya. At ayan, nasulat niya nga pa konti-konti yung pangalan niya dyan, pero sinasakal niya ako. Susunod ko nga nilabas itong mga alphabet
alphabets. Sabi ko kay Eliza, hindi niya naman kailangan matutunan lahat yan. Kasi hindi niya naman kailangan talaga yung mga yan. Kung kaya ni Eliza matutunan yan, mas maganda. Kumbaga ako, nire-remind ko lang si Eliza kung ano nga bang itsura ng mga alphabets natin. Matapos ko siyang turuan sa alphabets, nilabas ko na yung iPad na binigay ni Ate Ivana sa kanya. Tulad ng ginagawa sa school habang nanunood siya, pinakain ko na siya. Kumbaga mga ka-G, recess time na ni Eliza ngayon. Talagang may recess time pa si Eliza. Aba, siyempre nagugutom din si Eliza. Kaya talagang kailangan niyang kumain ng biskuit. At ayan yung pwesto namin mga ka-G. Sobrang presko talaga dito. Sigurado dito na muna kami mag-aaral ni Eliza araw-araw. O paano ba yan mga ka-G? Hanggang dito na lang muna po ha. Eliza, ano daw sasabihin mo sa kanila? Alila! Bye-bye po mga ka-G.